Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakapanood ng mga magiging updates mula September 2025, lalo na sa mga SSS pensioner, magkakaroon ng 3 sunod-sunod na taong increase sa inyong mga pension. Kaya guys, para sa mga kababae kong OFW, ay napakaganda talaga na maghulog tayo at huwag nating papabayaan ang ating SSS contribution. Ang mga negative lang naman mag-isip tungkol sa SSS ay mostly yung mga walang kakilala o kamag-anak na nagpe-pension sa SSS. 3 sunod-sunod na taon ang aumento sa pensyonado ng SSS. Sa kabuuan, 33% ng inyong pensyon ngayon ang madaragdag, partikular sa mga retired. Nasa frontline na balita yan, Faith Del Mundo. Sa wakas, may dagdag na ginhawa para sa SSS pensioners. Simula sa Setyembre, ipapatupad na ng Social Security System ang 3 taon na sunod-sunod na dagdag sa buwan ng pensyon. Ganito ang magiging sistema. Tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027, madadama ang dagdag pensyon. Tig 10% para sa retirement at disability pensioners at tig pa 5% para sa death o survivor pensioners. Sa kabuuan, 33% ang dagdag pensyon para sa retirement at disability pensioners, 16% naman para sa death o survivor pensioners. Kwentahin natin ang epekto niyan sa bulsa ng retiradong pensyonado ng 5,000 pesos kada buwan. Average po yan ng mga pensyonado. Sa darating na September, madaragdagan ka ng 500 pesos. 5,500 pesos na ang iyong pensyon. Sa September 2026, 550 pesos na ang dagdag, 6,050 pesos na ang makukuha mo. Pagdating ng September 2027, dagdag pa ng 605 pesos. Papalo na yan sa 6,655 ang iyong buwan ng pensyon. Kung tutuusin, mas malaki pa riyan ang magiging dagdag sa pensyon ni Mang Eddie Tolentino na 6,200 pesos ang buwan ng nakukuha. Pero sabi niya, sapat lang ang pampamilya. Napunta na sa pampamilya. Kasi ang taas kasi na yung presyo ngayon eh. Ang pensyonadong pajak driver naman na si Edgardo Gadiola nagpapasalamat sa dagdag kesa naman wala. Pero tuloy pa rin daw siya sa pagkatrabaho dahil hindi naman ito sapat. Malaking bagay na rin siyempre. Mas maganda pa nga yun kaysa yung pinapangako na malakihan hindi nabibigay. Hindi mas maganda na lang yung ganon. Paglilinaw ng SSS, hindi tataas ang kontribusyon. Ang tanong, kakayanin ba ng pondo ng ahensya na panindigan ang dagdag pensyon? Yes na yes daw, ang pondo ay mananatiling matatag hanggang 2049. Sa Setyembre, halos 4 na milyong pensioner ang makakatanggap ng aumento. Simula sa Setyembre, ipatutupad na ang pensyon o Pension Reform Program ng Social Security System nang hindi nagtataas ng kontribusyon. Ito ang kauna-unahang structured pension increase sa kasaysayan ng ahensya. Sa ilalim nito, patataasin kada taon mula ngayong 2025 hanggang 2027 ng 10% ang pensyon para sa retirement and disability pensioners, habang 5% naman kada taon ang madadagdag para sa death o survivor pensioners. Para po sa dagdag na detalye kaugnay niyan, magkakasama natin si Carlo Villacorta, ang Vice President ng SSS Public Affairs and Special Events Division. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng inyong programa. Magandang tanghali po. Magandang balita rin po ang hatid ng SSS. Ilan po ang inaasahang direktang makikinabang dito sa programang ito? Tinatayang nasa 3.8 million pensioners ang makikinabang agad sa unang bugso ng pension increase dulot ng Pension Reform Program of 2025, Ms. Cheryl. So mga 3.8 million. 2.6 million sa kanila ay retirement o disability pensioners at ang natitira po ay 1.2 million na survivor pensioners, Ms. Cheryl. May mga kailangan hubang gawin ang mga pensioners para matanggap ang dagdag na pensyon o automatic na po ito? Automatic na po ito, Ms. Cheryl, sa hanay ng mga pensioners. Matatanggap nyo na lamang po ng mas malaki na po ang halaga ng inyong buwan ng pensyon. Basta po kayo ay pensionado na ng SSS as of August 31, 2025. Ms. Cheryl, samantalahin ko ho yung pagkakataon
na ang kwentahan po natin na kung sino yung kasama at sino yung hindi ay yung contingency date na tinatawag. Bali kung kailan po kayo talaga nag-retire, okay, kung kailan kayo talaga nabalda, kung na-disable po kayo, at kung kailan kayo talaga namatay para naman po sa mga survivor pensioners. Kahit po lumipas ang August 31, ang pag-file ng claim ninyo, pero yung contingency date naman ay before September 1, mapapakinabangan pa rin po yung pension increase, Ms. Cheryl. Paano rin masisiguro ng SSS na matatanggap nga agad ng mga pensioners po itong dagdag na halaga sa tamang petsa? Yan na po yung inaasikaso namin para pagdating po ng Setyembre, sa buwan ng Setyembre, mas mataas na po yung pension na kanilang matatanggap. So meron kaming system development na ginagawa sa aming ahensya na may kaugnayan din sa mga disbursement account ng mga pensioner, yung mga bank account nila, para pagdating ng Setyembre, mas mataas na lang po bigla ang kanilang buwan ng pensyon. Wala na po silang gagawin, Ms. Cheryl. Antabayanan na lamang po nila ang unang pensyon sa September na mas malaki na po yung halaga. Sir Carlo, ito yung kauna-unahang structured pension increase sa kasaysayan ng ahensya nga po. At na hindi din inoobliga na magtaas din ng kontribusyon ang mga miyembro. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Tama, Ms. Cheryl. Kauna-unahang pagkakataon na sa sunod-sunod na 3 taon ay inanunsyo na namin ang pension increases. Ito po ang sagot at ang tugon ng SSS sa direktiba ni Pangulong Marcos kasama ang gabay ni Secretary Recto. Ito na po ang handog ng SSS President at ng pamunuan ng SSS bilang tugon sa masidhing panawagan ng mga pensioner na maitaas na ang kanilang buwan ng pensyon, Ms. Cheryl. Paano po napagdesisyonan, Sir Carlo, yung porsyento ng itataas ng pensyon sa loob ng 3 taon? At bakit po magkahiwala yung porsyento ng dagdag para sa retirement o disability at death at survivor pensioners? Yung prinsipyo na aming sinusunod dito, Ms. Cheryl, ay yung prinsipyo ng paghahanap buhay, pagtitipid, pagko-contribute sa SSS upang umunlad. Sa hanay ng mga retirement at disability pensioners, Ms. Cheryl, mismong contribution record nila ang basehan ng pensyon na kanilang tinatanggap. Yung sa hanay naman ng mga death o survivor pensioners, contribution record po yan ng yumaong miyembro, Ms. Cheryl. Ngunit gayon pa man, gusto pa rin namin na may increase pa rin ang mga survivor pensioners. Kaya po sila ay may increase na 5% kada taon tuwing Setyembre hanggang 2027, Ms. Cheryl. Kung titignan po natin, malaki-laki na rin, 33% for retirement. And total of 16% po yung sa death. And survivors po, okay. Para po magkaroon ng mabigyan ng ideya yung ating pensioners, Sir Carlo, magkano ang magiging dagdag kada taon sa pensyon na mga nakakatanggap po ng, ano bang pinakamababa na natatanggap po ng isang pensioner? Sa kasalukuyan, Ms. Cheryl, ang pinakamababang retirement pension na ibinabayad ng SSS ay 2,200 pesos, Ms. Cheryl. Apo. So, sa pagkatapos ng 3 tranche ng pension increase, ang pensioner na yon ay tataas ng 728 pesos ang kanyang buwan ng pensyon. So, from 2,200, magiging 2,928 na ang kanyang buwan ng pensyon simula po Setyembre 2027, Ms. Cheryl. Sa minimum pensioner po yan, Ms. Cheryl. So depende, ang gagawin lamang na computation ng mga pensioner, kung magkano po yung nakukuha nyo, magdagdag kayo ng 33%. Ganun po ba yun? Opo, para makuha yung halaga na inyong matatanggap sa katapusan ng pangatlong pension increase. Sa pangatlo. Pero okay, pag-usapan muna natin yung sa September.
ngayong taon, nandun po sa susunod na buwan. So ilang porsyento po ang itataas? 10% po. Okay. 10% po ang itataas ng buwan ng pensyon ng retirement at disability pensioners. 5% naman po ang itataas sa pensyon ng mga survivor or death pensioners, Ms. Cheryl. So ngayon, kung pagbabasihan po natin, yung 2,200 na nakakatanggap ngayon ng buwan-buwan, sa September po, mapapansin nyo, yung bahagyang pagtaas, magiging 2,420 na yon. Tama po, Ms. Cheryl. Tama. Tapos, the coming year, again, in 2020, sa 2026, September din po, another 10% of the 2,420 or of the 2,200? Of the 2,420, Ms. Cheryl. So, kasama po yung 10% na pinantaas nung unang taon. Opo. Okay. So, 240 to, ano naman, ang tataas po. Kaya po, Ms. Cheryl, yung suma total ay 33%, hindi 30%. Kasi, kasama po yung 10% increase ng bawat taon doon sa ini-increase, Ms. Cheryl. Okay. Dahil po sa programa, may pagtayang mababawasan yung fund life ng SSS mula 2053 sa 2049. Dapat bang mangamba rito ang mga miyembro? Paano po ba ang diskarte ng SSS para yung fund life makahabol? Kung mababawasan ng mababawasan siya ng 7 years? Around 7 years? Tama po ba ako? Apat na taon lamang po ang bawat, Ms. Cheryl, from 2053 to 2049. May tapyas po na 4 na taon. Alright. Pero ayon po sa aming Chief Actuary, ito pa ay actuarially sound pa rin po. At sa ngayon pa nga lang po ay mayroon na kaming mga ini-institute na reforms para po mas mapaigting ang contribution collection ng SSS at mapataas palalo ang pagkokolekta ng SSS ng contributions, Ms. Cheryl. So, meron kaming mga efficiency programs, efficiency gains na inaasam sa pamamagitan ng mga programa namin na feeling namin ay makakabawi ng fund life pabalik sa 2053, Ms. Cheryl. Sa ngayon po, wala pong ipatutupad nga na dagdag kontribusyon, pero paano yung mga susunod na taon? Nakikitaan ba ng pagtaas? Opo. Sa ngayon po, asahan po ninyo ang tuloy-tuloy na pagsasaliksik ng aming Chief Actuary, ng aming Actuarial Services Division para po matiyak na sapat po ang pondo ng SSS even for the future. For this pension reform program of 2025, for the next 3 years, wala pong contribution increase at titingnan pa rin po natin ang kalusugan ng pondo ng SSS at the end of 2027 kung ano pa po ang pwede nating dapat gawin, Ms. Cheryl, para po mapanatiling makabuluhan pa rin ang halaga ng benepisyo ng SSS, Ms. Cheryl. Dito po, ang makikinabang ay yung mga nakakatanggap na ng pensyon, hindi po ba? May epekto ba yan sa aming naghihintay ng retirement? So makakaasa rin ba kami since nag-increase yung mga nakakakuha na ng pensyon ngayon, kaming mga nag-contribute pa at naghihintay ng retirement, makakaasa rin po ba kami ng medyo mas tataas din yung aming matatanggap eventually? Hindi kasama. Opo. Hindi kami kasama. Ganito po, Ms. Cheryl. So, dahil 3 taon po ito, may pagkakataon pa hong makinabang yung future retirees, yung mga magre-retire next year o yung magre-retire sa 2027, depende po sa petsa ng kanilang retirement. Baka po may maabutan pa silang pension increase dito sa pension reform program. Pero sa kaso po ninyo na after 2028 pa ho siguro tayo magre-retire, by then po, Ms. Cheryl, tayo po ay nakapaghulog palalo sa current contribution structure na nakakapagpahaba po ng ating contribution record at sa current maximum salary credit po na tumaas na,
ibig sabihin po niyan, by 2028, mas maganda na po ang ating contribution record at makakatamo po tayo ng mas mataas na buwan ng pensyon based by just continuing on paying contributions from now till 2027. Tapos po, siyempre, gaya po ng sabi ko kanina, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasaliksik ng aming Chief Actuary, na aming Actuarial Services Division, kung pwede pa i-adjust yung future pensions po. Pero matagal na usapan pa po yan dahil sa 2028 pa po yan uumpisahan, Ms. Cheryl. Ano po ang pinagkaiba, Sir Carlo, ng programang ito doon sa 1,000 across the board pension increase noong 2017? Ayun po, yung 1,000 increase noong 2017 ay in-implement po ng one time po at fixed amount. Sa amin pong pagsasaliksik, mas makatwiran po para sa amin ang percentage-based pension increase para po yung nakapaghulog ng mahaba sa SSS na may resultang mataas na pensyon ay mataas din po ang increase na matamo. Yan po yung gusto nating i-promote sa prinsipyo ng work, save, invest, and prosper. Basta po tayo ay nagtatrabaho, nag-i-invest, naghuhulog ng kontribusyon sa SSS, makakatiyak po tayo ng mas mataas na benepisyo. So yun po yung pagkakaiba niya, Ms. Cheryl. Kaya guys, inuulit ko sa mga kababayan nating OFW, wag yung papabayaan ang paghulog sa inyong SSS contribution. Dahil isa ang SSS pension sa makakatulong sa inyo balang araw kapag kayo naman ang nagpe-pension at hindi nyo na kayang magtrabaho.